Hi guys, in this video pag-uusapan natin itong gameplay ng Lord 9. So makikita nyo dito kung paano yung mechanics nitong game na to. Magpapa-level up tayo dito, magpapalakas tayo dito. Tapos kaya naman ako naka-shades kasi may auto-translation tong shades ko na to. Nakikita ko nata-translate yung mga yan guys. So yan, start na natin, okay? Enter na tayo dito sa mundo ng Lord 9. So magpapalakas ako dito habang wala pa yung global para pag dumating na yung global, alam ko na kung paano yung mga mechanics, yung mga technique dito para makapag-earn tayo. Kasi pwedeng mag-earn dito guys. Magbebenta lang tayo ng mga items. Doon sa kung hindi nyo napanood yung previous video ko ng Lord 9, panoorin nyo, andyan lang yon. So in-explain ko doon kung paano naging play to earn game ito. So sa ngayon, magko-quest lang muna tayo dito. So yan, gamitin ko itong shades ko para makita ko kung anong nakasulat dito. Sabi dito, use skills, please press the backpack button. Okay, so yun yung gagawin natin. Press backpack button and use daw natin to. Use, okay. Click daw ulit natin yon and kukunin natin itong skill na to, dadalhin natin dyan. Tapos drag down daw natin. Yun, drag down, automatic na yung skill dyan pag na-drag down natin. Parang yung mga ibang MMORPG lang din. So click ulit natin yung quest. Okay, meron tayong mga box. Tignan natin kung anong box to. Open natin. Ayan, so pwede tayong mamili dito ng mga weapons or lahat yan weapon. Oh, weapon na natin pala lahat yun para matest natin lahat ng class. So gagawin kong yung class ko ay ito. Sight. So gagamitin natin siya ng ganito, parang pang reveal. Tingnan natin kung anong klaseng weapon yung mari-reveal niya. Ayan, na-reveal na niya. So yan na yung gagamitin natin. Ito yung gusto kong class sight kasi maangas. Okay, yung nakalagay dito, automatic release, automatic login, tsaka single identification. Merong multiple identification. Ito yung multiple identification. So yan yung pipiliin natin. Multiple. Tapos pipiliin natin lahat to or i-click natin to para mailagay sila lahat doon. Tapos multiple identification, i-identify na niya lahat yung mga yan. Ayun, so na-identify na niya. Back na tayo, punta ulit tayo sa bag natin. Open natin itong pangalawang box para sa mga skills. So pwede nating i-level up daw yung mga natin dito, mga weapons natin. So depende yung class natin sa pag-level up natin ng mga weapons. Sa ngayon, open ko lang lahat itong mga skills na to. Kasi malay nyo, kailanganin natin yung class na yan. So pwede kang maging dagger ngayon, pwede kang mag-switch sa healer kinabukasan pag nagsawa ka. Kaya maganda to kaya siya infinite class. So Lord 9 infinite class, yan, naging site na tayo. Kaya Lord 9 infinite class yung pangalan ng game na to kasi pwede nating gamitin lahat ng class. Okay, merong tip dito, kailangan ko ulit basahin gamit itong magic glasses natin. So ang sabi dyan, convenience features such as shops and warehouse can be accessed through shortcut icons in villages and cities. So itong naman mga box na to, may grocery dyan, merchant, skill book, equipment, friendly, exchange, mount, warehouse, etc. So yan na, hindi pa natin kailangan yung mga yan. Click lang natin to kasi ito yung quest natin. Bibili daw tayo ng potions. Click natin itong 100 minus para sumakto siyang 100 and okay natin. Tapos back na. Tapos punta na tayo, mag-quest na tayo para hindi sayang ang oras natin. Dati kailangan nating magpa-level kaagad ng mabilis para hindi tayo mahuli dito sa level at para makapag-discover tayo ng kung ano-ano dito. Yung first na gusto kong ma-discover dito kung paano makakuha ng magagandang weapons para ibenta natin. At yun lang naman yung gusto ko dito, mag-earn dito sa mga games na to. Yun din yung tip ko sa inyo guys, kapag hindi na profitable yung game, quit na. Huwag na tayong magsayang ng oras sa mga games na ganito. Bawal ma-inlove sa mga games kasi delikado yon kapag wala kang nagigain. So ito yung first quest natin. Papatay lang tayo ng mga scarecrow. So sobrang daling quest niyan. So mukhang magkakaroon na tayo ng mount. Tignan natin kung anong sinasabi nitong Chinese na to. Please press the use button to try using the saddle. So yun, magkakaroon nga na nga yata tayo ng mount. Click natin, using the saddle, 3,000. Okay natin yan. Nasaan na yung mount? Feeling ko wala yung mount natin Wala pa yung mount natin. Basahin ko nga ito kung anong quest to. Baka ito yung mount quest. Using a wild saddle seat. Ayun, kailangan nating i-press to. So yan, kailangan daw nating i-use yung saddle seat. Tapos pupunta tayo dito, click natin yung kabayo.
And kailangan pala nating i-equip guys. So ilalagay natin dyan yung kabayo. X natin. Tapos yan. Click natin yan. Tingnan natin kung may kabayo na tayo. Okay, yun na guys. Nakakatuwa tong game na to. Meron na tayong kabayo. Hindi na tayo nagko-commute. Meron na tayong sariling kabayo. Wala nang lakad-lakad to. So mas mabilis na tayong pumunta sa mga quest natin dahil dyan. And ang maganda dito, free. Ito yung free na kabayo natin. So, ano kaya yung pupuntahan nito? Sabi dito, eliminate the Shadow Lake Monster Spider. Okay. Eliminate lang natin itong mga spider na to. Ito yung napansin ko dito. Wala pala siyang numbers kung magkano na, kung ilan na lang yung buhay ng mga spider. Question mark sila guys. Habang pumapatay tayo dyan guys, ipapakita ko sa inyo yung menu. Kung ano yung mga nandito sa main menu natin. So, ito, meron tayo weapon characteristics, meron dito, ito yon, capacity, fashion, artifact, ito yung kabayo, nuclear, so hindi natin alam yan, equipment, production, task, monster knowledge, lag, PvP record, specialization. Hindi ko mahanap, gusto ko ipakita sa inyo yung yung parang kayo yung magbi-build mismo ng combination ng mga skills na gusto nyo. So yun yung hahanapin natin sa susunod kapag nag-level up na tayo. Kailangan ko munang ipa-level up to para makita yun, para makita nyo yung, para ipakita ko sa inyo kung paano nag-work yung ganun. So pwede nyong, so feeling ko parang Throne and Liberty na yung double crossbow ko dati, nilagyan ko siya ng assassin na skill. So baka parang ganun, baka ganun nag-work yung skills dito. So marami pa tayong tutuklasin dito sa Lord 9 na to. And sa pagdating na ng global, prepared na tayo dun. Alam na natin kung ano yung build na gagawin natin. Hindi na tayo magta-trial and error. So may nakuha akong box dito. Dito natin magagamit itong magic glasses natin. Kasi syempre hindi natin mababasa yan. Yung iba naman, yung mga walang magic glasses, gumamit kayo ng cellphone nyo. Lalo na kapag iPhone yan, may auto-translate doon. Ganun nyo lang sa screen. Aba yung cellphone ko, ipapakita ko sa inyo. Kailangan kunin ko lang dito Dito, ayan. So kung makikita nyo dyan, mag-auto-translate siya. Medyo matagal kasi kapag cellphone yan, nag-auto-translate siya. So pwede guys, pwede yung cellphone. Dito naman, since ayokong gamit ng cellphone, syempre kailangan natin itong magic glasses. So okay, titignan natin. When using one of the contents can be selected, +6 rare armor selection box, character attribution rare selection box. So pwede tayong makakuha daw ng mga items dyan. Since physical tayo, tingnan natin kung ano yung mga bibigay nitong box na to. Weapon. First box natin is rare sheet metal armor boxes. Yan. When opening the box, apply the enhanced state +6. +6 na daw kaagad yung mga yan. So maganda. Ito naman, translation failed. Nako, translation failed na. Isa pa. When opening the box, ito pang archer to. So leather armor boxes +6. Character attribution rare prop boxes. So ang pipiliin natin dito ay yung ito. Kasi ito yung pang site Feeling ko ito yung para sa character natin. So, pipiliin natin itong first na box. And ito, use. Sabi dito, use. Piliin natin yan. Click natin yan. Open. Okay, open na natin. Grabe, naka-blue ka agad tayo. +6 lahat tong mga to. Okay, equip na lahat. Meron kayang parang secondary weapon. Tingnan nga natin kung may secondary weapon itong character natin. Kasi yung iba meron siyempre double dagger. Kailangan 2 dagger. Ay hindi, isa lang din pala. So isa lang din kapag double dagger. Crossbow, sword and shield. So tig-isa lang din. So bali yan lang yung may equip natin. Ano to? The sickle is a weapon that collects the souls of the deceased by attacking enemies. When the soul accumulates to its maximum, it will be possessed by the power of the Grim Reaper, becoming even stronger and can use exclusive skills to deal devastating damage to enemy formations. Collected souls can also use some skills to deal powerful
additional damage. Ganun pala yun. So, tignan natin. To tips. Press the armor button to confirm. You can view information on armor proficiency. Please press the armor tab. Ipa-press down natin yung armor tab. Click natin. So, andito pala guys yung mga hinahanap natin na information about dun sa armor natin. So, tama nga yung sinabi ko. Yan lang yung ano natin. Items natin. Armors and weapon lang. Use the view all effects function to view the proficiency of each armor material and all information on applying combination effects. Please press the view all effects button. Ayun, press down natin yun. Press view all effects. Ayan na. Yung mga effects ng armor, MP recovery during battle. Ito pala yung mga mga iba't ibang klaseng armor. So yung napili natin, di ba kanina, sheet metal yun. Highest HP. Pinakamadaming HP yun. Leather naman, HP recovery in the bucket. So, kung gusto nyo mas mabilis yung recovery nyo, pipiliin yung klase ng armor is yung leather. Cloth naman is MP recovery during battle. So, yun pala yung gamit ng mga iba't ibang klaseng armor na yan. So, yan yung armor tab natin. Dito naman yung weapon tab. Nile-level up pala natin. So, level 6 na yung skite ko guys. So, kung gusto nyo magpalit ng class, mag-level up lang kayo dito. Kung gusto nyo namang i-level up lahat, yan, i-level up nyo lang lahat to. Meron pang parang brawler, kamay lang to. So kung ayaw nyong magkaroon ng, so kung wala kayong mahanap na weapon, ayaw nyong gumamit ng weapon, pwedeng kamay lang pala. So na manununtok kayo ngayon. Back na natin yan. And proceed na tayo sa ating quest ulit. Okay, so andito na tayo sa may naman, summon ticket. Sabi dito self-defense for summon ticket. Ito yung mga pang fashion natin. So yung mga costume na to. Use natin, tignan natin kung anong makukuha nating klase ng costume. Wow, ganda ng animation ng pag-pull natin dito ng mga costume. So tignan natin kung anong klaseng costume ang makukuha natin. Sana yung pinakamataas agad para paldo agad tayo dito sa game na to. Ayan. Feeling ko malakas to. Color gray So yan, okay na yan. Gagamitin na natin ngayon yung color gray na costume na yon. Okay, yan na. Ayan na. Magagamit na natin itong costume natin. Napakaangas nito. Ang ganda. Grabe. Leather Low-key yung costume na to. So hindi niya pinapakitang malakas tayo. Magko-costume lang tayo ng low-key. Kumbaga tong character natin. Naka plus 8 na sight. Tapos plus 6 na lahat na blue armors niya. So sleeper build yung tawag dyan sa character natin. Kumbaga sa sasakyan, sleeper build yan. Tingnan natin itong mga magagandang showy na talagang malakas ka kung makikita nila to. Ito, talagang ipapakita mong malakas ka kapag ganito yung mga costume mo. Ito yung gusto ko dito guys Talagang pinag-isipan nila yung mga costume nila grabe yung mga glow na yan. Ito, kakaiba to. So kung gusto nyo malaman kung ano yung mga attribute na yan, babasahin ko para sa inyo. So first, attack speed 100%, display speed. Ano yung display speed? Hindi ko alam kung ano yung display speed. Pero yan 50%. Mobile speed 20%. So ano yan? Movement speed siguro yan. Hit power ito. Defense power is plus 280. Monster target damage increased by 10%. Reduced damage by 8%. Maximum HP by 540. Abnormal state resistance 9%. Anti-debuff siguro yan. So pwede mo pang ma-unlock itong mga to. Bomber speed 20%. Display speed 10%. And plus all damage 5% pag na-unlock mo to. Pero i-back muna natin to malayo pa sa katotohanan na makukuha natin yung mga yan. Tignan natin kung hindi madamot itong Taiwan server at bibigyan tayo ng mga ganyang klaseng costume. Ito naman mga naman to, ability value increase. So strength plus 1. So pwede nating lagyan ng plus 1 yan. Meron na tayong holding point dito na 1. So tayo din pala yung gagawa ng build natin. Maganda to. So lalagyan ngayon natin ng strength na plus 1 since physical tayo. Yun, nawala na yung 1 doon, napunta na dyan. So binibuild din pala natin yung character natin dito. So maganda to kasi kung gusto nyong mabilis yung character nyo, mabilis umatake, kunyari warrior o kaya ganito, sight na mabilis umatake. Ang gagawin nyo lang, lagyan nyo lang yung agi ng madami. So sobrang bilis nang umatake ng warrior nyo. So hindi siya katulad ng ibang game na kung ano lang yung kailangang build, yung kung ano lang yung kailangang stat ng character nyo ay mag-stick na siya doon. Mas maganda to kasi versatile siya. Kumbaga, diskarte nyo kung paano nyo palalakasin yung character nyo or kung anong gusto nyong klaseng character, kung mabilis bang tumira na warrior or malakas sumuntok na wizard, mga ganyang klase. So
nasa sa inyo na kung anong klaseng build ang gagawin nyo dito sa mga characters nyo dito. At kung itatanong nyo naman kung meron siyang idle mode, tignan natin. So, babasahin natin. Kailangan ulit natin itong glass. Ang gagawin natin ay ilalock muna natin siya. So ito yung lock niya. Tapos pupunta tayo dun sa idle mode. So basahin natin to. Ito pala. May orasan. Ayan. Sabi dito, remaining time natin is 8 hours. Reset at 3 a.m. Taiwan time. So every 3 a.m. nagre-reset yung idle natin. Idle meaning kahit naka-off yung computer nyo or yung cellphone nyo, nag-auto farming pa rin siya. So yun yung kagandahan kapag may idle time ang isang game. And yung nakalagay dyan guys, offline mode. So yan yung kahit naka-offline ka pwede kang mag-level up pa rin. Ito yung kagandahan kapag may mga work kayo. So hindi kayo mag-aalala na mahuhuli kayo sa level kasi mag-offline mode lang kayo during yung work hours nyo and nagle-level up pa rin yung character nyo. So balian lang yung about dito sa first part ng review natin dito sa gameplay ng Lord 9. So kapag marami kayong natutunan dito, comment lang kayo ng thank you master. Ay hindi pala, basta mag-comment lang kayo kung anong nagustuhan nyo dito sa Lord 9. And oo nga pala, tuloy pa rin yung giveaway natin dito para dun sa sumali dun sa Glim contest ng Lord 9 para dun sa mga nag-pre-register gamit yung link ko. So bali yun lang yung about dito sa first part ng video natin ng Lord 9. Kapag bago pa lang kayo sa channel, wag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button, click nyo na din yung notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong content na ganito, manonotify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye.